no? Bakit daw gano'n mga kababayan, no? Bakit daw ho gano'n mga bossing? Ano, eto rereklamo kasi yung mga DDS. Bakit daw last year ay iba si BBM kay Pangulong Bongbong Marcos? Huwag kayong mag-alala, gano'n din naman kami. Oh, 'di ba? Inuulit-ulit ng mga DDS 'to eh. Inuulit-ulit ng mga DDS, mga kababayan. Ay, saglit. Hindi pala lumabas. Asan ba 'yun? Mamaya na, nasasaktan yung mga DDS eh. Nakikita nila um, walang tao eh. O, eto muna tayo. Ba yan? Ayaw lumabas. O, yan! Ito po ang laging nakikita nating post ng mga DDS, no? Bakit ganun? Ang bilis ng pangyayari. Biglang nakakulong na ang dating Pangulong Duterte. Samantalang dati binabati pa ni PBBM ng happy birthday, etc. Nang tinatanong pa ba yan? Oh. Tinatanong pa ba yan? Kung hindi kayo nagmautog-mautog, kung hindi bumanat ng bumanat, kung hindi nagsalita, adik ang presidente natin nang wala namang ebidensya, baka nasa labas pa ang dating Pangulo. Diba? Ibang klase din kayo, ano? Mang-aaway kayo, tapos kailangan yung kaaway ninyo mabait sa inyo. Oh, sabi ng balita, up! Dating birthday greetings. Oh, greeting ni PBBM kay FPRRD inungkat ng netizen. Mahahalata lang yung mga katangahan ninyo dyan, mga DDS, no? Pag pinaulit-ulit nyo yan. Bakit? Sasabihin sa inyo, dati, okay pa sila, no? Actually, sa dating Pangulong Duterte, hindi. Simulat sa pool pa lang bumabanat na si Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. At eto namang mga kaalyado niya at eto namang mga DDS, akala mo walang nang away. No? Akala mo hindi bumabanat yung dating Pangulo. Effort pa sila. Gumawa pa sila ng video para kay Pangulong Bongbong Marcos na magmukhang adik. No? Wala. Hindi kinagat ng taong bayan. O tapos ngayon tatanungin nyo, bakit ganon? Dati okay si BBM kay Duterte. Tanungin nyo yung sarili nyo. O, tanungin ni Digong yung sarili niya. Di ba? Lapok Kupal ang tawag dun Kupal ang tawag doon sa mga mahilig mang-away tapos gusto nila mabait sa kanila yung kaaway nila. Di ba? Sabi binalikan ng ilang netizen ang naging pagbati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2017 sa gitna ng pagdiriwang ng huli ng kanyang 80th birthday nitong Biyernes, Marso 28. So tingnan nyo yan mga kababayan. No? Nung panahon na si Digong nakaupo, mga bossing, nakasuporta lang si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, dahil hindi na sila ang nakaupo, panay ang banat, panay ang paninira. Yan ang dapat sa tatay nila. 'Di ba? Yan ang dapat sa tatay nila, mga kababayan. All along, nung nangampanya ka, 2016, nakasuporta kami sa inyo. 'Di ba? Hindi ka namin ginaganyan. Tapos nung ako na ang nakaupo, kumakandidato pa lang ako, may nauulinigan na ho tayo mga kababayan na na si dating Pangulong Duterte sinasabi, weak leader yan. O ayan, natauhan ka, weak leader. Sok pa ka sa banga. Di ba? Sok pa sa banga, mga kababayan. Actually, wag kayong mag-alala, no, mga DDS. Sa pamamagitan po ni Atty. Claire Castro, ipinarating pa din naman ang birthday greeting kay dating Pangulong Duterte. Yun nga lang, nasa loob na. No, iba na. Sabi ni Gaspar Paragas, Mark Ramos, isa kang fake news. Ay nako, uulitin ko na naman ba? Ipapakita ko na naman ba? Saglit lang. Ayaw niyong maniwala ha?
Oh, ano yan? Pa-birthday concert? Oh, naka-birthday. Oh, tingnan, pa-birthday concert. Tapos upuan. Ayaw nyo pang maniwala. Fake news ba yan? Diyos ko, basahin natin tong ano, basahin natin tong itong balita. Naku po, merong ano. Bakit naman ganito? Meron parang kukuhanin na. Birthday po, birthday. Birthday po, no? Kasi ganito yung mga nakikita kong background eh. Yung mga binabati sa birthday ho ngayon. Oh, sabi dito, base sa Facebook post ni Marcos noong Marso 28, 2017, makikita na magkasama nilang larawan ni Duterte habang parehong may hawak na gitara at tasa. Happy birthday, Mr. President. Never stop. Keep your music playing. Hashtag salamat digong. Oh. Kaso hindi po pwedeng forever yan. Pag may nakita kang mga kabalbalan, no? Si Roque lagi ko naiisip doon sa kabalbalan na yun. Sabi ni NBI director, Jimmy Santiago, Roque, puro kabalbalan. Katunog ho, kabaklaan. Kaya yun yung lagi kong nasasabi, kabaklaan. Parang may kukunin na talaga dito. Ano? Parang may kukunin na talaga dito. Mga ay, Diyos ko po. Basa! Happy birthday, Mr. President. Never stop. Keep your music playing. Salamat, digong. Hindi naman po pwedeng forever na okay ang Pangulo. Okay kasi ganito, ganyan. Pagtakpan na lang natin yung mga kabalbalan na ginawa niyan. Pagtakpan na lang natin yung mga EJK. Pagtakpan na lang natin yung mga hindi maipaliwanag na confidential funds. Ganon ang gusto ninyo? Ayaw nyong malaman ng taong bayan yung kalokohan? Nagagalit si Agnes Alpar, Hoy, Gisi, Ted Pailon yun magkano sahod mo? Anak, eto na naman. Usapang sahod na naman. Hindi kayo tanong ng tanong sa akin. Pero uunahan ko na kayo. Masasaktan kayo dito. Bakit? Kapag sinabi ko sa inyo kung saan makikita ang sahod ni Mark Ramos sa YouTube, masasaktan kayo. Uunahan ko na kayo. Sasabihin nyo, bakit ganun ang buhay? Hindi pantay ang buhay. Napaka-unfair ng buhay. Ako dito, piso comment. Si Mark Ramos, 1 oras magsasalita tapos ganun pala yung sweldo. Di ba? Pumunta kayo sa ano tawag doon? May site yun makikita ninyo yung Social Blade. Pumunta kayo sa Social Blade. Tapos i-type nyo Mark Ramos. Bahala na kayong magkwenta doon, no? Pero sinasabi ko sa inyo, masasaktan kayo sa makikita ninyo. Di ba? Eto pa, sabi dito. Narito ang ilang komento ng netizen, no, nitong Biyernes sa 2017 post ni Marcos. Sino na ngayon papanigan ng mga nabudol ng Uniteam? Di si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Sabi, nyari, ang nakalipas ay ibabalik natin, ipapaalala ko sa iyo. Ayun, na ICC tuloy si Oldman. Title of the song, they will sing Happy Together. Imagine me in you and me. I think about you day and night. All is right. Nako. Ang sakit No, sakit balikan. Kayo kasi, banat ng banat Iyakan ng iyakan mga DDS. Akala nyo, totoo yung sinabi ng dating Pangulong Duterte na naku si Bongbong Marcos, weak yan. Naku si Bongbong Marcos, yan? Weak president yan. Ngayon, hindi na masabi ng dating Pangulong Duterte na weak si Bongbong Marcos. Ngayon, mga DDS, hindi nyo na masabi yung salitang weak ang ating Pangulo. Iba na yung sinasabi ninyo.
Diktador na ulit. Diktador si Marcos. Nako, eto na. Silent martial law na. Yun naman ngayon ang sinasabi ninyo. Silent martial law na. Kaso wala. Kahit isigaw nyo yung silent martial law, kahit isigaw nyo yung marshmallow dyan, sasabihin ng taong bayan, sige nga, Pangulong Bongbong Marcos, ideklara mo ang martial law nang matapos itong mga DDS na to. Dahil halata ng taong bayan, panay panggugulo ang ginagawa ng mga DDS. Mga bossing, panay, gagawa ako ng video pagmumukain ko na adik si Marcos. Ipopost ko, ganito ang sinabi ni Marcos. Oh. Diba? Paano hindi kayo tatabangan? Paano hindi tatabangan ang sambayan ng Pilipino sa inyo?